Ako si Casiano D. Herrera Jr., 41 years old. Kasalukuyan nakatira sa 13 Martires City, Cavite. Bago ako napasok sa pagbibusiness ng palamig at kakanin, bali nakapag-aral po muna ako ng kolehiyo sa loob ng 2 taon. Como hindi po sapat yung aking pangtusto sa pag-aaral, hindi po ako nakapagtapos. After po nun, sinubukan ko po munang mag-apply ng trabaho sa mga company po at awa ng Diyos, natanggap naman. Contractual lang din naman po, halos tumagal din lang ng mga 2 years. After po na ma-finish contract na po ako dun sa trabaho ko, tumulong na po ako dun sa existing business po ng aking magulang, yung pagtitinda po ng palamig, kung saan dun po kami kumukuha ng pang-araw-araw naming pangangailangan. After po na ang nanay ko po ay pinagpahinga, na-stop po yung aming business na yon hanggang sa meron po kami nakuhang pwesto, doon po kami nakapagtinda naman uli ng palamig. 2013 po ay nag-start po yung aming pwesto doon hanggang 2018. Bago po mag-2019, kinuha na po ng may-ari yung pwesto, kaya pansamantalang itinigil na po muna namin yung pagtitinda ng palamig doon. Sa bahay na lang po ako nagtuloy. Doon ko na nga po inumpisahan yung paggagawa ng kakanin. Sa kakanin po, namumuhunan po ako dyan ng 500 pataas. Iba't ibang uri po kasi ng kakanin yung aking ginagawa. Gumagawa po ako ng biko, mga sapin-sapin, ng ginatan, ng maha. Yun po, awat tulong po, yun, nagtuloy-tuloy po yun na kumikita at marami naman pong tumatangkilik. Umaga pa lang, nagre-ready na po ako sa pamamalengke. Dire-diretso na po yun hanggang pag-prepare na po ng mga lulutuin, hanggang sa pagluluto. At mga after lunch po, doon ko po inuumpisahan yung pagdi-deliver. Sa pamamagitan po ng social media, pinopost ko po yung aking mga naluluto. At yung iba po ay mga walk-in naman po na nakikita po sa amin, sa bahay po namin. Sila po yung mga tumatangkilik po ng aking mga paninda po. Doon sa kinikita ko po sa paggagawa po ng kakanin, na paunti-unti ko pong naipaayos po yung bahay na aking tinitirhan. Doon po ako kumukuha ng pang-araw-araw namin. Tapos yung mga kailangan ko pong bilhin na mga personal at yung mga kagamitan po sa bahay, awat tulong po, doon ko po lahat nakukuha sa pagtitinda po ng kakanin. Sa karanasan ko kasi, kung nakita ko po sa magulang ko yung paano sila kumikita, paano po kami tinaguyod noon sa pagtitinda ng palamig at sa paggagawa ng mga kakanin. Iraos po kami ng aking mga magulang. At nakita ko po yung kinikita rito ay mas higit din doon sa kinikita ng mga nagtatrabaho sa opisina. Nung una po, parang nahihiya din ako dahil siyempre mag-aalok ka, tatawagin mo yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay. Pero nung naramdaman ko naman yung pagod at yung sakripisyo ay may kapalit naman na ginhawa sa buhay. Naging routine ko na po yun. Hindi ko na siya, kumbaga hindi na ako nakaramdam ng hiya at naging consistent na ako na ituloy-tuloy ko yung aking negosyo dahil malaking tulong siya sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Para sa katulad ko na nag-iisa din, walang trabaho o kaya naman ay naghahanap din ng mga pagkakakitaan, isang marangal na hanap buhay po yung magtinda, gumawa ng paraan, magnegosyo na makakatulong sa iyo sa mga pang-araw-araw mong pangangailangan. Hindi po natin dapat ikahiya yung paghahanap buhay o pagtitinda kasi malaking tulong naman po yan sa atin. Tayo rin naman po ang makikinabang. Sa aking karanasan, basta magtiwala una tayo sa Panginoon na kahit ang trabaho ay mahirap, pero kung pagsusumikapan mo at pagtsatsagaan, awat tulong ng Diyos ay makakaraos ka sa hirap ng buhay. Kaya't ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa at lakipan natin ang sipag at tiyaga. Laban lang!